Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome back sa ating mga second live stream. Pero two topics pa rin as usual. Oo. Dahil ganun talaga. Oo. Let's make the most out of our time. Sabi nga. Okay. Dalawa yung topic natin pero feeling ko yung una mabilis lang. Kasi ano lang naman siya, update. Update lang siya doon sa nangyaring Senate shooting. So alam natin mga babayan na isa sa mga kapalpakan ni Alan Peter Cayetano etong ang Senate shooting. At marami na reveal una na peke. Na peke yung Senate shooting. Oo. Na si Aplaska bumabaril sa hangin. Wala talaga siyang target. Yun yung isa. Pangalawa, ginawa yung Senate shooting para diversion at pamamaraan para makatakas si Bato de la Rosa. At naging susi o very instrumental sa pagtakas ni Bato de la Rosa itong si Robin Padilla. And syempre mga kababayan, hindi naman siguro gagalaw ng ganito si Aplaska kung walang utos nung newly elected Senate President ng mga panahon na yan. And hindi rin natin may kakaila na yung newly elected Senate President na yun, si Alan Peter Cayetano na isang tuko. Isang tuko. Grabe, ang lala ni Alan Peter Cayetano. Hindi ko ma-imagine na meron taong katulad niya talaga. Ang lala niya talaga, promise. Sobrang lala niya. But anyway, eto na nga ang nangyari. May bagong balita. Today, mukhang mapapasama na si Alan Peter Cayetano. Excuse me. Kasama ni Robin Padilla at ni Mau Aplaska sa mga listahan ng kakasuhan. Parang ngayon sa yung bagong minority block, parang ang wala na lang kaso dyan yung mga babae. Di ba? Parang si Baba Bell na lang tsaka si Pia Cayetano ang walang kaso dyan. Halos lahat ng lalaki may kaso eh. Si Bongo sa ICC tsaka si LTG. Si Bato sa ICC. Si Cheese lumipat na. So ngayon nabawasan na si Joel, si Joel, si Jinggoy na aresto na. Si Joel malapit na rin. Tapos hindi, meron din pala isang babaeng kinasuhan, si Camille. Camille Villar. Si Camille Villar tsaka si Mark Villar may kaso sa DOJ dahil sa SEC. Tapos ngayon, dadagdag sa listahan, mga babayan, etong si Marcoleta rin, may plunder. May kaso na rin siya. Ayun na nga, today, dumagdag sa listahan si Alan Peter Cayetano tsaka si Robin Padilla. Today. Etong ganap. Yan. Cayetano, Padilla, and Aplaska face obstruction of justice complaint over Bato de la Rosa's escape. Ayan na. Obstruction of justice to, guys. Malala ito. Civil society group Tindig Pilipinas filed on Wednesday an obstruction of justice complaint before the Office of the Ombudsman against Senate President Alan Peter Cayetano or former Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla, and suspended Office of the Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska over their alleged roles in helping Senator Bato de la Rosa leave the Senate. Mga babayan. Ito yung balita dyan. Panoorin natin. Yan. Inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Ang basehan ng naghaing grupo nangyaring kaguluhan sa Senado at pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Joseph Moro. Ang paglalagay sa protective custody kay Senador Bato de la Rosa, ang putukan sa Senado,
at ang inaming pagsabay ni De La Rosa kay Senador Robin Padilla paglabas ng Senado. Sa mga yan isinisisi ng Grupong Tindig Pilipinas ang hindi pagkakasilbi kay De La Rosa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa grupo, obstruction of justice yan. Kaya naghain sila ng ganyang reklamo sa Ombudsman laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla hanggang sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yon na nanguna sa pambabaril si Sergeant at Arms Aplasca ay lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato. Pero dahil may parusang 4 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo lamang obstruction of justice, maaaring humingi ng immunity laban dito ang mga senador. Nawawala lamang ang immunity. Wait lang. Kalmahan natin. Oo. Ang constitutional limitation, mga kababayan, sa pag-aresto ng miyembro ng lehislatura is if the penalty for the crime is below 6 years and the Congress is not in session. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mga kababayan, pwede silang arestuhin. Bakit? Adjourned na sinediye ang Senate. Pwede silang arestuhin lahat. Pero, mga kababayan, bailable naman yung bailable ang obstruction. Kasi hindi siya reclusion perpetua ang penalty. Pero the fact na pwede silang arestuhin, happy na ako dun. Pwede silang ma-detain, pwede silang i-book, pwede silang ma-aresto, pwede silang ma-book, tapos pwede silang i-detain habang gumugulong ang piyansa, tapos pagka-piyansa, doon pa lang sila lalaya. Another is if found guilty, kasama dyan ang perpetual disqualification to hold public office. So, kung si Alan Peter Cayetano makitang guilty, which I think is, madali lang yun kasi andyan naman ang ebidensya kitang-kita naman baka siya ay hindi na pwedeng tumakbo sa mga susunod na eleksyon. Basta ma-convict siya. Pati si Robin Padilla. Basta ma-convict siya. So, perpetual disqualification, 4 to 6 years in imprisonment. So, ayun. Yun ang mangyayari dyan. Tuloy natin. Sa mga kasong may parusang 6 na taon pataas. Sinisikap pa naming hinga ng pahayagang 3 pero dati nang nanindigan sina Cayetano at Padilla na walang bisa sa bansa ang ICC warrant. Pero giit ng Tindig Pilipinas, valid ang ICC warrant kaya hindi ito dapat hinarang. Kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institution dito sa Pilipinas ay kumikilala sa autoridad ng ICC para sa period na naging parte po tayo doon. We've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bago ang paghahain ng reklamo ng Grupong Tindig Pilipinas, nakapagsimula na rin ang ombudsman ng sarili nitong investigasyon sa kung sino ang dapat managot sa kaguluhan sa Senado at sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakapagpatawag na nga ang ombudsman ng mga media na nasa Senate noon at ipapatawag rin si General Aplasca. Tuloy rin ang investigasyon ng Department of Justice o DOJ na hiwalay sa investigasyon ng iba pang ahensya. Handaan niya ang DOJ na tumanggap ng mga ebidensyang makatutulong sa kanilang investigasyon. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Yun, may malaking problema ngayon to si Alan Peter Cayetano. Oo. Kasi hindi lang naman ito yung kaso na pwedeng i-file sa kanya. Meron pang binubuo si Ombudsman. Lalong-lalo na mga kababayan na there has been evidence or merong ebidensya na hindi ine-enforce ni Cayetano yung kanyang suspension na ipinag-utos ng Ombudsman. Hindi in-enforce So violation na naman yan ng Civil Service Code. So may dadagdag pa yan.
Of course, hindi lang naman yan yun. Dapat nga, dinagdagan pa ng mga grupo ni Tindig Pilipinas. Kulang. Dapat dinagdagan. Lahat ng pwede ikaso, dapat kinaso nyo na. Para isang filing na lang, di ba? Mm. Pero, hindi, buti na lang mga kababayan na kahit hindi nag-file lang Tindig Pilipinas, may sariling investigasyon ng Ombudsman, may sariling investigasyon ng NBI, isa pa yung NBI. Si CIDG rin yata, if I'm not mistaken, nag-file din sila ng kaso eh. Teka, i-confirma ko nga. Wait. CIDG. Parang meron din silang related na i-file na kaso. PNP CIDG. Mhm. Ay, wala. Iba to, ang lumalabas yung kay Jinggoy. Oo, ang lumalabas yung kay Jinggoy. So, tingnan natin. Anyway. But definitely, mga kababayan, ako, I'm hoping na maaresto talaga sila. I'm hoping na sila Jinggoy, sila Cayetano will be facing whatever they needed to face. Kasi alam nyo, mga kababayan, hindi lang kasi yun yung naging problema niyan eh. Yung problema dyan dyan sa ginawa nilang moro-moro na barilan, may mga sibilyan sa paligid nila. Oo, may mga sibilyan. At kung may nasakta na sibilyan, di ba? Kawawa naman yung sibilyan na yon. Hindi makapagtrabaho. O paano pag binawian pa ng buhay? Di ba? Napaka-reckless nung ginawa nila. Oo. Napaka-reckless nung ginawa nila, mga kababayan. At hindi hindi na siya wala, it's not worth saving, kumbaga. Oo. Sobrang ang lala ni Alan Peter, mga kababayan. Kasi talaga umabuso siya. Oo. Ilang linggo pa lang siya nakaupo bilang SP, umabuso talaga siya. Diktador talaga. Diktador talaga. Sobra. Ewan ko bakit. Ano bang nakain? Kulang ba sa pagmamahal yun ng bata? Si Pia, explain nga, kulang ba sa pagmamahal yung kapatid mo? Kasi, bakit siya ganyan? Diyos ko. Paano kung i-upgrade yung case? Okay. So may element ng fraud. Depende na yan sa kung sino magpa-file. So let's say kung si Ombudsman or si NBI, pwede sila mag-file niyan. Kasi sa kanila manggagaling yung ebidensya eh. So, ganun lang. Pero pwede naman madagdagan yan. Sana hindi lang siya ma-double jeopardy. Kasi alam naman natin may yung double jeopardy rule sa Pilipinas. So, same event eh. Kung yung Senate Senate shootout or fake shootout, baka ma-double jeopardy. Oo. So, ayun. Sana lang sana hindi ma-double jeopardy. So, tira natin. Sana may mag-file pa ng kaso para madagdagan, di ba? para masaya. Oo.